Magandang araw, Ginoo. Ano ho ang inyong pangalan? Magandang araw rin po, Ginoo. Ako po si Cole Estuazo galing sa 11 SHS 2510 po. Para sa inyong katanungan, sang-ayon ka ba na pinakamabuti raw ang pamumuno sa ilalim ng martial law? Sa aking pananaliksik at sa aking palagay, hindi ito dahil maraming mga Pilipino, lalo ng aking mga kamag-anak na nakatira sa Tarlac na ay sa kanila ay maraming mga namatay, maraming naghirap at lalo na kapos sila sa pagkain ng panahon na iyon. Kaya kasi sinasabi nilang maganda at marangya ang buhay noon ay para sana hindi totoo. At ito para lamang ay sa mga mayayaman. Yung follow-up question po namin is, paano mo masusuri kung totoo o hindi ang mga sinasabi sa social media tungkol dito? Masusuri ito sa pamamagitan na hindi lang pananaliksik sa isang source, sa pamamagitan ng paghanap ng iba't ibang source, iba't ibang mga opinion sa iba't ibang mga tao. Katulad ng aking ginawa, hindi lang ako naniniwala sa mga balita, kundi nagtanong din ako sa mga tao nakaranas mismo ng martial law. Kahit iba't ibang kanilang mga pananaw, nakakaroon sila ng pagkakaisa, hindi talaga maganda ang panahon na yun at hindi talaga totoo sinasabi nila na marangya at masaganang buhay noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Sang-ayon ka po ba na pinakamabuti raw po ang pamumuno sa martial law? Sang-ayon ako sa pamumuno ng ganun. Ganun talaga. Kasi yung martial law na yan, nagisnan ko na talaga yan. Magandang pamumuno dyan. Paano mo masusuri kung totoo o hindi ang mga sinasabi sa social media tungkol dito? Sa mga sinasabi na yan, hindi naman ako naniniwala dyan kung hindi ko talaga makikita. Kaya lang talagang sinusubukan kung kung talagang totoo, pero hindi ako naniniwala. Good afternoon po, ma'am. We are from NU Clark po. We just ask, first question po is, sang-ayon po ba kayo sa pinakamabuti raw po na pamumuno sa ilalim ng martial law? May mga disadvantage and advantages sa pamumuno ng martial law noong panahon ni Marcos. Una, pinamahagi niya, medyo binawasan niya, kumuha siya ng mga part na yaman ng mga mayayaman, and then pinamahagi niya yon sa mga mamahihirap. On the other hand, naging stricto siya sa pamamahayag. So maraming mga mamamahayag ang namatay sa panahon ng martial law. So hindi ko masasabi na nagustuhan ko, may mga part na nagustuhan ko, may mga part na hindi ko nagustuhan. Kasi bawat pamumuno ay merong mabuti at masamang epekto. Question? Okay. Yung follow-up question po namin is, paano nyo po masusuri kung totoo o hindi ang mga sinasabi sa social media tungkol dito? Mas maganda kung magbabase tayo sa mga libro na nakalimbag. Kasi ang mga social media ngayon, minsan wala silang way para ma-filter ng ating pamahalaan. So ang bilang isang professional na nagtuturo sa isang kagawaran ng edukasyon, mas maganda, i-recommend ako na mas mabuti na magbasa tayo ng mga nakalimbag na aklat ng mga kilala na mga historiador. Doon natin masisiguro kung tama ba o hindi ang mga nakasulat sa social media. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ayan boy, di ko matiis. Sasabihin ko sa'yo Ang katotohanan ang dapat natin inaalam. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan, sabi ni Dr. Jose Rizal. Tayo ang pag-asa ng pagbabago o kagandahan ng ating bansa. Kaya, sa mga impormasyon na babasa o narinig sa online, tayo ay maging Critical, Mapanuri, Matalino, Masipag, makabayan, critical, mapanuri, matalino, masipag, makabayan, critical, mapanuri, matalino, masipag, makabayan.